me, and you know me when I sit and when I rise. You know my thoughts from far away and my coming in and going out. Before a word is on my tongue, you know it completely. Nothing is hidden from you, God. In the secret place, you know my heart. Where can I go from your spirit? 'Cause you'll find me there. If I rise on the wings of dawn or settle far across the sea, even there your hand will guide me. Hold me fast and never leave. Should the darkness cover me, it is its light to you. Nothing is hidden from you, God. In the secret place, you know my heart. Where can I go from your spirit? 'Cause you find me. Nothing is hidden from you, God. In the secret place, you know my heart. Where can I go from your spirit? 'Cause you find me there. Oh, still you find me there. Oh, how you love us, God, and how you know us, Lord. Hey, we're so thankful. We're so thankful, Lord. You've woven me, my inmost being. I am fearfully and wonderfully made, and I praise you, God, 'cause you know me well. I am fearfully and wonderfully made. You've woven me, my inmost being. I am fearfully and wonderfully made, and I praise you, God, 'cause you know me well.
this wonder and mystery. You'll find me. Oh, you'll find me there. You'll find me. You'll find me there. You'll find me. You'll find me there. You'll find me. You'll find me there. Isang mapagpalang gabi po sa lahat, sa bawat isa. Ako po si Sis Mirna Valenzuela na inyong makakasama sa gabi ito sa midweek service natin. So, bago po tayo mag-umpisa, ako po muna'y mananalangin. Samahan niyo po ako, mga kapatid. O Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang gumagawa ng mga bagay-bagay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa iyong kapangyarihan na nanggaling po. Lord, alam po namin na narito ka at lagi mo kami sinasamahan. Kaya, dalangin po, Panginoon, na samahan mo po ako sa pagpapahayag ng iyong banal na salita upang maging maayos ito, Panginoon, at maunawaan at maisapamuhay ng bawat isa o ano ang nilalaman ito, Panginoon, sa isip, sa salita at gawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkakalap mo sa bawat isa. Ganon din po ang iyong banal na Holy Spirit na niregalo mo sa amin sa pag-ingat at sa paggabay sa aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, all powerful ka, all present ka, lahat ay kaya mo na. Tawan Diyos na hindi ka nagbabago sa aming buhay. Tawan Diyos na mapitagan Diyos, nag-iisang Diyos namin na dapat namin sambahin pangaralan at sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po muli. Ito po ang aming samang-alang sa aming Diyos. Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. So, sa gabi ito, mga kapatid, ang ibababa kong mensahe ay matatagpuan sa Hebreo chapter 4:13. Sabi po dito, walang makakapagtago, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Amen po. Pag-uusapan natin ngayon, walang maitatago sa Diyos. Anong bagay ang dapat nating malaman tungkol sa Diyos? Una po, ang ating puso at isip ay basa niya at kita niya. Ganon katindi ang Diyos, mga kapatid. Napakahiwaga at napaka-powerful niya. Hindi lang isang tao, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Alam niya ang laman at ng isip at puso. Kung may nambabalak man, masama sa kanyang kapwa, nagpaplano ng hindi maganda, alam na ito ng Diyos. Amen? At ipinapanagot ito ng Diyos sa isip at pusong malinis, isip at pusong marumi, ay basang-basa ito ng ating Diyos sa ating paglilingkod. Alam ng Diyos ang ating puso at isip at kung ano ang tunay na totoong kwento. Ayon po sa Awit chapter 139 verse 2 po. Sabi po sa verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking puso. Ito po sinasabi sa 4, di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo na ang lahat ay di malilihi. So grabe po mga kapatid, ang kaalaman at kapangyarihan ng Diyos. Dito napapansin natin sa verse na ang sabi, yung aking sasabihin, alam mo ang lahat, di pa ako umiimik. Mga kapatid, hindi pa tayo nagsasalita. Alam na ng Diyos kung ano ang isasalita natin.
Alam ng Diyos kung ano ang nasa sa isip natin. Kaya po, mga kapatid, hayag po ang ating isipan at puso sa harap ng Diyos kahit na tayo nananalangin, kahit tayo nagbabasa, tayo nagbabasa ng Biblia, tumutulong, ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng ating motibo at kung tunay ba ang ating puso, mga kapatid. Dahil kita at basa ng Diyos ang ating isip at puso, it is better na magpakatotoo po tayo sa Kanya. Huwag po tayong magsisinungaling sa Kanya. Pakita natin yung ating honesty, loyalty sa harap ng Diyos. Hayaan nating pasukan ang ating puso, isip na tunay na pagmamahal, paglilingkod, pagsamba, pagsunod, pagmamalasakit sa espiritual na gawain. Kaya may mababasa tayo sa Colosas chapter 3 verse 2. Sabi dito, ang bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi sa Pilipos chapter 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na totoo. Marangal, matuwid, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Wala tayong naitatago sa Diyos. Bagay ang dapat nating malaman, mga bagay na dapat nating malaman. Una, diyan ang ating puso at isip ay nabasa niya at kita niya ang ating sekretong ginagawa. Ang alam niya, alam niya at kita niya. Basahin natin ulit ang ating teksto, sabi dito sa Hebreo chapter 4:13. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo mananagot. Kung ang krimen na walang testigo, mga pagnanakaw na walang nakikita, pagpatay, paggagahasa na walang justisya dahil sa kakulangan ng ebidensya, pangangangkam ng mga bagay na hindi sa kanila, akala nila absuelto na sila, subalit may araw para sa kanila dahil ang Diyos ang gagawa ng justisya at nararapat para sa kanila. Sabi sa mga ngaral, chapter 12:14, lahat gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ang ipagsusulit natin sa Diyos. Kung anong klaseng tao sa church, sa ating kilos, pananalita, pananamit, pag-uugali, alam ng Diyos kung ano at kung sino tayo sa loob ng bahay niya. Kung sino tayo sa loob ng bahay sa bawat tahanan sa atin. Na yung ating pagkilos ngayon, ba ito'y sa kanyang kalooban? Ito ba'y kalugod-lugod sa kanya? Marcos 4:22. Wala nang maitatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Kaya nga po kapatid, bilang mga anak ng Diyos, anumang ginagawa, saan man tayo pumunta at makarating, lagi nating isipin na nakasubaybay ang Diyos sa atin. Kaya po gumawa tayo ng kalugod-lugod sa Kanya at kaaya-aya sa Kanyang harapan. Hindi pa man tayo isinilang o hindi pa man tayo nakapagtapos, alam ng Diyos ang bukas natin lahat. So, sa aking buhay mga kapatid, lang ako wala pa sa piling ng Diyos at hindi ko pa siya masyadong nakikilala. Marami kong bagay na inililihim, mga kasinungalingan, mga hindi kalugod-lugod sa Kanya, mga hindi sa kalooban ng Diyos, kundi sa pansarili kong kaisipan. Kaya ang buhay ko noon napakagulo kasi hindi ko alam
kung paano ako magkaroon at kung paano ko maranasan ang kanyang presensya. Magtrabaho man ako, may pera man ako, may pagkain, pero hindi pa sapat yun. Dahil marami akong ginagawa na linggid sa Panginoon Diyos. Kasi lahat nga, sabi nga rito, lahat ng bagay ay lihim na hindi malalantad. Walang bagay na lihim na walang nalilingid sa Diyos. Lahat ng bagay ay kanyang nakikita. So, tayo po, kailangan po natin sa buhay ngayon at isa na tayo sa nananampalataya at sinasampalataya na natin siya. Huwag na po tayong gumawa ng hindi naaayon sa kanyang kalooban. Gumawa tayo para sa kanya, ikalulugod ng ating Panginoon Diyos. Upang sa ganon ay biyayaan tayo ng lubos at higit sa lahat, yung regalo niyang banal na Holy Spirit sa maggabay at sa kanyang sa pag-iingat niya sa ating buhay. Kaya napakasarap po na kapiling natin ang Diyos sa ating buhay. Ikapit natin at mag-still tayo sa ating Diyos. Ang salita niya ay lagi natin sasambitin. Higit ang panalangin natin sa Kanya. Yung loyalty, mga kapatid, kailangan natin ipadama. Hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating mga kapwa na tulungan din natin sila. Dahil mga blessing na natatanggap natin, ay kailangan ding maranasan nila na magkaroon sila ng kapayapaan, katahimikan. At yung puso at yung isip ay alam natin na lilinisin ng ating Diyos siya. Anuman ang mga nangyayari sa buhay natin, sa mga pagsubok, ang Diyos ang bahala niya. Bigyan natin sa Diyos ang lahat na yan. Yung mga agiw sa ating mga puso, ilagay na natin yung tama. Yung pusong dalisay ang kailangan ng bawat isa. Lamang po at maraming salamat lalo tigit sa mga taong nakinig ng banal na salita ng Diyos. Lagi po tayong maging matatag, matibay sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. To God be all the glory. Lord God, hallelujah, hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay naririto. Alam po namin na, Panginoon, lahat ng mga bagay ay kontrol mo na sa amin, Panginoon, sapagkat nakilala ka na namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dapat namin sundin, masunod sa lahat ng aming mga ginagawang kabutihan. Lord God, iwaksi mo po sa amin ang mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, narito kami, Panginoon, nagsisisi sa bawat sa aming mga nagawang kasalanan para sa iyo, Panginoon. Kaya, O Lord God, humihingi kami sa iyo ng pangunawa, humihingi kami sa iyong kapatawaran, upang kami, Panginoon, ang mga puso't isipan namin ay nararapat lamang, Panginoon. Ito'y para sa iyo, Panginoon. Yung mga ginagawa namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang dapat namin unahin, sundin, at higit sa lahat, Lord God, ay gawin mo kaming matuwid. Matuwid kami, Panginoon, makasunod sa iyong landas, Panginoon, sa iyong mga yapak. Kaya Lord God, maraming salamat po dahil ikaw po ang tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang salita mo ay aming susi sa aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ito ang aming samang-alangin namin sa aming Diyos ng aming kaligtasan. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Thank you, Lord. If I rise on the wings of dawn, settle far across the sea.